Sara Duterte, mayor pa lang siya noon. O, diba sinapak niya? O, pinatunayan niya lang na ang puso niya para sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Iilan-ilan lang ang matitino nating politician. Kung yung mga matitino na yan at marami rin mag-join sa mga matitino politician, pauunla rin ang bansa, baka pwede na tayong ihalin tulad sa mga bansang kapitbahay natin na dati nating iniwanan lang, ngayon napag-iwanan na tayo. Sana pakiusap po sa mga politician natin na gumaganap ngayon, pagtuunan nyo naman ang pansin ang bansa at ang mamamayan ng Pilipinas. Kasi para umunlad naman tayo, wag naman puro sarili nyo lang iniintindi nyo. Kawawa na ang bansang Pilipinas. Paunlarin nyo ang bansang Pilipinas. Wag kayo-kayo. Masakit pa nito, sir, nung siya ay nakaborol, bis na pakikiramay ang mga mensahe nakakarating, pero yung nakakarating sa kanya, mga hindi magagandang mga mensahe. Sino yung nakaburol na yan? Yun, si Jacob, di ba? Si Nung Jacob. ano, Kasi nga, yung performance niya during his term, bagsak. Kasi, traditional politician nga Kumbaga, hindi naman siya talaga naglingkod para sa bayan at mamayan. Marami siyang, kumbaga, doon sa Quadcom kasi doon natin nakita yung mga yan Actually, honestly speaking, doon sa Quadcom nakita natin yung mga kulay ng mga politician natin. Na-segregate natin yung mga mababait, yung mga matitino na gumaganap sa mandato, na-segregate natin. At nakita natin na ang dami palang animal, ang dami palang mga kurakot, ang daming mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Tignan mo i-verify check niyo yung mga politician na traditional politician. I-verify check niyo. May mga property sa ibang bansa yan. May mga magaganda mga negosyo dito niyan. Sila ang nagmamanipula ng negosyo sa Pilipinas. Kaya kawawa ang bansang Pilipinas sa mga politiko na hindi naman gumaganap sa kanilang mga mandato. pero hindi nakapangalan sa kanila. Yung Siyempre, mga property. gagawa yan ng dami kasi pag naano yan, maki-question yan. Maki-question sila pag nasa pangalan nila yan. Dahil lalabas yan ng mga dating bell, lalabas yan na Kaya, mahirap. Sir. Hindi nila ibibigay pangalan nila dyan. Sir, mensahe mo na lang kay Congressman Abante na ang tahimik pagdating sa mga trilyon na kurakutan, tapos ang ingay niya pagdating sa impeachment ni VP Sara. Maingay siya sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil pag naging Pangulo si VP Sara Duterte, tanggal yan. Tignan mo. Lilipad ng ibang bansa yan. May property sa ibang bansa yung mga yan Kaya ayaw talaga nila na hindi matuloy ang impeachment. Actually, yan talaga kitang-kita naman natin na walang dahilan para ma-impeach si VP Sara Duterte. Pinagpipilitan lang nila dahil nga Sara Duterte is a big threat to national election 2028. Kaya ngayon pa lang, winawasak na nila ang pagkatao ni VP Sara Duterte para wala na silang kalaban. Kasi pag na-impeach yan, sino pa, wala na siyang kakayahang magkumandidato sa 2028, impeach na Wala nang chance. Kaya gagawin nila ang lahat. Pero ang tanong confidential fund. Bakit ang OVP lang ba ang merong confidential fund? Ang sangay ng gobyerno, karamihan dyan may confidential fund. Bakit si VP Sara lang iniimbestigahan? O bakit si Ma'am Sara Duterte lang ang ini-impeach? Kung tutusin, mas malaki yung confidential fund ng Pangulong BBM. Nasaan ginamit yun? Kung talagang gusto talaga nila na transparency and accountability, dapat sila mismo, ipacheck nila yung mga confidential fund nila, i-report nila sa Commission on Audit kung saan nila ginamit yung confidential fund nila. Huwag nilang i-single out kay VP Sara Duterte. Kasi yung kay VP Sara Duterte, clear on Commission on Audit. So ano masasabi mo? Nahon daw ni Tatay Digong, so di ba may kaso si Imelda. So binulungan lang, wag na yan dahil nga matanda na yan. So naawa naman si Tatay Digong. So ano sa palagay mo si Inday, ganun rin? Ay hindi, sa totoo lang, maganda yung tanong mo. Kung tungkol sa pagkatao, naiiba itong si Inday Sara. Sa totoo lang, kung matatandaan niyo yung isang na televise noon na may sinapak siyang sheriff. Alam mo ba na yung kaya na napak yun? Kasi hindi alam ng iba, akala nila bastos lang. Hindi ka bastusan. Ang ipinagtatanggol ni VP Sara Duterte doon, yung mga mahihirap na mamamayang Pilipino na i-abolish, na i-demolish. Wala namang lilipatan. Ano yung pusa? Ano yung aso? Ililipat mo nang walang titirahan? Saan? Kung ang pusa at aso, inaalagaan natin
Tapos yung tao, basta mo lang palalayasin. Kaya hinanap ni VP Sara Duterte yung sheriff dahil yun ang nagpapatupad na kailangan umalis daw sila. Kailangan may court order daw na umalis. Ang sagot naman ni VP Sara Duterte doon, kailangan meron muna relocation. Kailangan relocation talaga. Tao yan eh, hindi naman ayop yan eh. Yung kaso matikas ang ulo ng sheriff, gusto niya talaga palayasin yung mga tao, dumating si Sara. Si VP Sara Duterte. Mayor pa lang siya noon. Di ba sinapak niya? Pinatunayan niya lang na ang puso niya para sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Doon pa lang makikita mo na yung pagkatao eh. Di ba? Babae yan. Ang babae, hindi basta-basta manununtok yan kung hindi galit. Galit siya kasi nga, ginagawa niyang sahol pa sa hayop, palalayasin mo, walang relocation. Kaya, binigyan niya ng sample. Kaya kung yan ay lalaban, hindi yan maaawa kung sino man ang kalaban yan dahil hindi kaawa-awa yung mga pinklawan na yan. Dahil yung mga pinklawan na yan, mga milyonaryo na yan, marami ng pera yan, kaya hindi kaawa-awa. Ang nakakaawa at nakaawaan ni Ma'am VP Sara Duterte kapag hindi siya tumakbo. Kaya kailangan niyang tumakbo to save the Philippines. Yun ang objective ni VP Sara Duterte. Tumakbong presidente para maiaon sa kahirapan ang mga mamamayang may hirap sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin na yung salita ni Tatay Digong na ako, salita lang sa akin, si Inday talagang tutuanin. Oo, kasi aabot naman yon, hindi naman basta-basta ganun, abogada yan eh. Alam niya rin ang batas. Ginawa niya yan dahil alam niya may depensa siya doon. Bakit? Abuse of authority yung sheriff eh. Kaso yun eh. Bakit hindi kita gaganyanin? Ina ako ng lalawigan dahil mayora siya eh. Natural lang, nabibigyan niya ng sample yun. Parang relasyon ng mag-ama yan eh, di ba? Yung anak nagkasala, minsan dinidisiplina niya lang yung sheriff. Para, tignan mo, hindi na naulit. Kasi nga, nadala. Di ba? Masama yung gagawin niya eh. So maaaring yan yung kinatatakutan ng kalaban ni Inday ngayon. Yan, hindi lang yan. Ang kinatatakutan talaga nila kay VP Sara Duterte, yung pagiging makabayan at mahihirap na Pilipino. Yung puso kasi ng mga Duterte sa bayan at mga mahihirap na mamayang Pilipino. Ngayon, sino ba naapektuhan sa sobrang kurakutan? Di ba mga mahihirap na mamayang Pilipino? Kaya, to save the poor Filipino people, she's running for presidential election. Yan ang kinatatakutan nila. Kaya kahit walang grounds, kahit sinabi na, dineclared na ng Commission on Audit, dineclared na ng Supreme Court, pero ang kukulit pa rin ng mga congressman, iaakyat pa nila sa Senado, parang lang moro-moro yan eh. Kung gusto talaga nila, one for all for one, sila mismo mag-submit ng kanilang mga report regarding sa confidential fund nila. O kahit na anong uri ng pondo na pumasok sa opisina nila, ipaimbestigahan nila. To be fair and square. Hindi yung sinisingle out lang nila si VP Sara Duterte. That is a color of politics and motivated. Kasi weather nila ngayon. Weather Yan yung nila. sabi nila, weather lang. Weather nila ngayon, pero matatapos nga, di ba? Ito pa nga ang ano dyan eh. Ang tanong, aabot ba sa 2028? Kasi sa sobrang dami ng anomalya, sa sobrang weak decision making, sa sobrang politics, baka hindi na umabot. Kasi kawawa ng Pilipinas, hirap na nagdurugo na yung mga bulsa ng mga mahirap na Pilipino, wala nang makain sa sobrang kahirapan. Kaya, yan, nakakatawa lang yung mga... Sir, dati ka ring Marcos loyalist. Talagang dati akong Marcos loyalist. Hindi lang ako Marcos loyalist, founder pa ako. Founder ako ng Marcos Loyalist Group sa Caloocan. Bilang founder ako, ibig sabihin, isa ako sa mga naging bahagi at sumuporta sa pagkapanalo nitong BBM na ito. Pero nabigo nga ako, nabudol ako. Kaya I withdraw my support. Meron akong, i-check niyo yung Facebook ko, meron akong withdrawal of support na ayoko na sa Marcos kasi nga hindi sila tumupad sa kanilang pangako na sama-sama tayong babangon. Nasaan yung sama-sama na yan? Sama-sama silang babangon papunta sa ibang bansa. Magtatago na yung mga yan. Sabi ng mga Marcos vlogger, maunlad daw ngayon eh. Baka sila ang maunlad kasi meron silang mga ginto sa liig,
may mga punong-puno na singsing, may Mustang, may mga GT3 na Mustang, yun, maunlad nga sila. Pero tayo hindi, kasi tayo prinsipyo, kayong mga vlogger ng DDS, meron ba kayong kaunlaran? Wala. Bakit? Hindi naman kayo namemera eh. Ang sa inyo, prinsipyo na magbigay ng impormasyong tama para sa ikaunlad ng ating bansa. Yun kayo. Pero yung mga Marcos vlogger na yan, kaya sila nagbablog ng kasinungalingan, doon sila binabayaran. O tignan mo ngayon, napansin ko lang, kahit na DDS vlog, nakita ko ngayon ang daming mga troll. Ang daming troll army. Ibig sabihin, tumrabaho na sila. Dati wala, di ba? Dati puro mababasa mo doon, puro pro DDS. Ngayon, makikita mo, nakikipagdigmaan doon sa vlog natin, puro mga troll account. Puntahan mo, lock profile. Duwag. Mga duwag yung mga Marcos troll na yan. Salamat sir, salamat. Thank you, sir. Thank you. Salamat din.